katakot-takot na yaman ni Congressman Zaldico. Sangkaterbang helicopters at private jets na nagkakahalaga ng higit pa sa 4 na bilyong piso. Bukod pa sa mga naglalakihang lupa, ilang mga multi-million peso condo apartments at mga share sa maraming korporasyon. Nabanggit na naman ang pangalan ng representative pero hindi lang dating district engineer, subalit ng mas mataas na opisyal ng DPWH. Pero gaano ba talaga kayaman ang congressman? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na pinayuhan ito ng kanyang bigating abogado na huwag aamin anuman ang nangyari at itago na ang mga ebidensya na maaring magpabagsak sa kanya. Sa huling Blue Ribbon Committee, hindi nag-alinlangang magsalita ang dating USEC ng DPWH hinggil sa pagnanakaw ng mga politiko sa kaban ng bayan. Hindi man nagdugma ang detalye sa porsyento ng kickback. Nevertheless, nai-corroborate nito ang ilang pahayag ni na Alcantara, Hernandez at Mendoza. Mapapansin na nang binanggit ng dating USEC ang kanyang pamilya, medyo naantala ang paghinga nito at sa isang punto ay napainom pa ng tubig. Nabanggit ang pangalan ng iba pang politiko katulad ni Senator Escudero, former Senator Binay at si Bong Revilla. Makikita na medyo presko ang itsura ni Alcantara kumpara noong isang beses na tila nagdadalamhati ito. Siguro ngayon ay himasmasa na siya dahil umamin na rin naman ang kanyang kaibigan. Congressman Zaldico. My personal knowledge regarding Congressman Zaldico are set out as follows. Congressman Zaldico one time called me to say that he met Engineer Alcantara and wanted to confirm, maayos bang kausap si Engineer Alcantara? To which I replied, maayos po. Engineer Alcantara then told me that Kong Zaldico was asking for a 25% commission, and out of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Alcantara and myself. In his exact words, "Boss, hati na tayo sa 2%. Furthermore, Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment to Congressman Zaldico. Bukod sa ibinulgar ni Roberto Bernardo, ang sistematikong nakawan sa gobyerno, nabanggit muli ang pangalan ni Representative Zaldico. Wala gaanong detalye itong ibinigay, pero kumpirmado, nakakutsaba ito sa mga katiwalian. Kung babalikan yung huling pagdinig, sinabi ng dating district engineer na si Henry Alcantara na pinakilala siya kay Zaldico noong taong 2021. Mula noon, mas dumami ang pondo na pinababagsak ng congressman. Taong 2022 hanggang taong 2025, palaki ng palaki ang kickback nito. Mula 20%, naging 25%. Siguro hindi sukat ang 1 bilyong piso na kayamanan ng kanyang korporasyon. Mas gusto na umabot ng 10 bilyon. Lalo pa at medyo magastos ang kanyang pamangkin na si Claudine Co. Mula 2016 hanggang 2025, ang Sunwest Inc. na itinaguyod ng magkapatid na Co. at mga kumpanyang may ugnay dito ay lumamon ng sangkaterbang pondo mula sa buwis ng taong bayan. 419 ang proyektong nakuha nito para sa pagpapagawa ng mga kalsada na may halagang 37.8 billion pesos. Sa flood control, may 273 projects sila na nagkakahalagang 33 billion pesos. Sa paggawa at repair ng mga tulay na karugtong ng kalsada, 77 ang projects nila na may halagang 11 billion pesos. Sa mga tulay, 685 million. Sa mga buildings at daungan, higit sa 1 bilyong piso ang napopondohan para sa Sunwest. Lahat-lahat ay nakakuha ito ng kabuuang 86.1 billion pesos.
Halos kalahati ng pondo ng mga 40.2 billion pesos ay napunta sa Region 5. Kasunod ang Region 4B na napondohan ng halagang 32.9 billion pesos. Namayagpag ang SunWest dahil sa nakaranas ito ng pinakamalaking paglobo ng kontrata na halos umabot ng 20 bilyong piso noong taong 2024. Ayon sa ulat ng Right to Know Right Now Coalition, ang kanyang asawa na si Mylene Ko ay ang dating incorporator ng SunWest Care Foundation Inc. na pinopondohan ng SunWest Group Holdings. Ang kanyang kapatid na lalaki, si Christopher Ko, ay ang founder ng Hightone Construction. At ang kapatid na babae, si Albay Vice Governor Farida Ko, ay inuulat na may koneksyon sa FS Co Builders. Kaya naman hindi na masukat ang yaman ng pamilya. Ayon sa balitanews.org, noong 8 ng Setyembre, nang mambabatas na si Saldi Ko, ang umano'y nagpasimuno sa paglalagay ng 13.8 billion peso insertion sa pambansang budget ng 2025. Isang halaga na noong una ay hindi pinansin hanggang lumabas ang mga katakot-takot na kinurakot mula sa flood control projects. Sinabi sa ulat na ilang distrito sa bansa ang bigla na lamang nagsitaasa ng pondo, kabilang ang Abra, Bukidnon, Sarangani at Oriental Mindoro. Marami sa mga pondong ito ay inilaan para sa mga flood controls. Inulat din na 2 party list nila Zaldico at Angelica Natasha Ko, Ako Bicol Political Party at BHW Party List ang may pinakamalaki ang budget. Kaya kung nalulula ka sa dami ng proyekto ng SunWest, talagang malulula ka sa pera ni Zaldico. Ang congressman din ay ang pinakamalaking shareholder ng SunWestville Realty and Development Corporation na humahawak ng 39.8% ng kumpanya, katumbas ng humigit kumulang 408 million pesos. Noong buwan ng Disyembre 2023, siya at ang kanyang asawa ay nag-invest ng halos 698 million pesos sa Misibis Land, isang luxury resort development. Bumili rin sila ng tig 520 million peso share sa Embarcadero Land Ventures, na kilala sa mga prime coastal commercial developments. Sa kabila ng kanyang pahayag na nag-divest na siya sa SunWest Construction, noong 2019, maraming investigasyon na nagsasabing siya pa rin ang beneficial owner ng kumpanya. Bukod sa SunWest Construction Company, meron din siyang SunWest Water and Electric Company o ang SWECO na nagpapatakbo ng kuryente sa Catanduanes. Base sa Manila Bulletin noong buwan ng Mayo, may utang pa ang National Power Grid sa SWECO ng kalahating bilyong piso. Kaya maraming brownout sa lugar. Biruin mo, gobyerno pa ang may utang kay Zaldi. Batay sa datos ng hard asset stakes, tinatayang nasa pagitan ng 9 hanggang 10 bilyong piso ang kasalukuyang net worth ni Congressman Zaldico. Gayunpaman, ang kakulangan sa transparency at pampublikong dokumento, posibleng doble-doble pa ang tunay na yaman ng representative. Matatandaan na ilang araw lang ang nakalipas ng isang nakagugulat na dokumento mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines ang inilabas ng kasalukuyang pinuno ng DPWH. Ipinakita sa mga record na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico ay may pag-aari ng mga air assets na nagkakahalaga ng 4.7 billion pesos, halos $82 million. Isa ito sa sinisilit ng pamahalaan, lalo na ng ICI, upang imbestigahan. Para sa isang karaniwang kongresista na kahit pa nasa salary grade 31, na ang buwan ng sahod ay humigit kumulang 300,000 piso o mga 3.63 million pesos kada taon,
Hindi tumutugma ang halaga ng mga ari-arian nito sa sinusweldo bilang isang public servant. Inilahad ni Secretary Vince Dizon ng DPWH ang ilang ebidensya hinggil sa kayamanan ng congressman. Ayon kay Dizon, ang mga natuklasang mga dokumento ay isusumite sa Anti-Money Laundering Council, sa Department of Justice at sa Independent Commission for Infrastructure upang silipin ng mabuti. Kasama sa kanyang air assets ay 2 Augusta Westland AW1398 tig $16 million, isang Gulfstream 350 na nagkakahalaga ng $36 million, 2 Bell 407 tig $3 million at $16 million, isang Bell 206B3 na may halagang $650,000. Sa kabuuan, ang mga ito ay umaabot sa itinatayang 74.65 million USD o humigit kumulang 4.28 billion pesos. Sapat na upang mapagawa ang lahat ng mga flood projects sa buong Bicol. Ano